Hello guys, good afternoon everyone. So, welcome to my vlog again guys. At nandito na naman tayo sa bundok as you can see. Medyo mahangin ngayon. Lang natin ng alam mo na, kagagaling lang natin ng hanap buhay at so ito, magba-vlog muna tayo kasi para makabawas-bawas lang tayo sa pagod. So, yun guys, dahil napadaan uli tayo dito sa bundok at napakaganda dito. So napapansin nyo naman at nakikita natin na medyo mahangin-hangin pero ang temperature is 18 degrees Celsius. Actual temperature. At springtime kami ngayon. Tsaka alam nyo guys, kaya pag napadaan ako dito, gusto ko muna magtambay ng kunti kahit mga 7 minutes lang kasi nararamdaman ko na nakakawala talaga siya ng pagod. Kasi ayan o, puro green, ayan. Meron pa tayong cherry blossom, ayan, white nga lang. Pero basta importante is nakakawala siya ng pagod. Kasi walang masyadong sasakyan, tapos wala masyadong building, wala ring mga city mall, walang mga, alam nyo na. Kaya ang ganda dito. Talagang maano yan o. Grabe tong napapansin nyo last year inano ko din ito mga ilang ba to, mga nasa 12 meters yata ito or 10 meters mga ganun. So mahangin, medyo malamig. Pag humangin siya malamig, ramdam na parang talaga, kung sa amin pa sa Antique parang akala mo sa Bungaw ang lamig-lamig. Doon kasi sa amin sa Idyo Antique, ang Bungaw doon is pag nilakad mo mula sa bahay namin dati sa bahay nila Lula, nasa 4 na oras din mga ganun So ngayon kapag naisip ko yun guys, minsan sabi ko dati nahiya pa kami kasi ayun nga, nasa bundok kami nakatira. Yun pala, pag nasa abroad ka, yung mga taong mayayaman, tsaka yung mga taong mga napaka humble at sobrang masipag at saka matyaga. Sila pa yung mahilig sa bundok, sila pa yung mahilig mag-hiking, mahilig uh, alam mo yun, mahilig sila maligo sa tabi ng ilog kasi nga nakaka-relax. So doon sila nakakapag ng oras, nakaka muni-muni. Tapos yung siyempre makaligtas muna sa trabaho dahil alam naman natin guys na pag sa trabaho kasi 'di ba is tayo, ayan. So ngayon, doon naman sa mga kapatid ko na iisip na akala nila mayaman yung ate nila dito sa abroad, hindi nila alam na nagkukuskus ng kubita. So yun. Bakit kami nakakabayad ng upa? Kasi pinaghihirapan namin. So yun lang yung sa mga siyempre sa mga hindi nakakaalam. Sa mga nakakaalam naman is alam niyo na guys ang ibig ko sabihin kasi lahat naman tayo sa abroad is talagang dumadanas tayo ng hirap, lungkot, pagod, kuskus ng kubita, kuskus ng paliguan at kusina para lang tayo ay makatanggap ng sahod. So ngayon, alam na natin kung sino masipag is alam na rin natin naman yun, kung sino yung talagang matyaga sa buhay. So, kaya yung mga iba dyan na nagbabakasyon, galing Amerika, galing Japan, galing dito sa Europe, taunan yan sila nag-iipon. Taunan kami nag-iipon para meron lang kaming pamasahe. Pero hindi para ibigay sa inyong lahat kasi siyempre natural. Yung para sa amin nga lang kulang, 'di ba? So bakit pa namin ibibigay sa inyo kung para sa amin is kulang na, 'di ba? So kaya wag na wag kayong magagalit sa pamilya ninyo kasi hindi niyo alam ng pinagdadaanan ng mga pamilya niyo sa abroad is nahihirapan. So ang buhay namin dito sa abroad is umiikot sa trabaho, bayad upa, pagkain, ayan. So ayan, palaging ganyan. Kagaya lang din natin sa Pilipinas na nagtatrabaho ka, kakain, matulog, kunting pasyal, pare ganyan na ganyan, walang kinaiba yan. Maliban na lang doon sa mga mayayaman kasi 'di ba alam naman natin na may mga mayayaman talaga na sinuwerte sila, dinubli ang swerte sa kanila ng Diyos kasi nga meron silang nagawa sa kapwa na talagang napakabuti nila sa kapwa na binigyan sila ng Diyos ng doble-dobleng grasya. So ganun yun basta ang tao guys, at ako'y naniniwala talaga,
Basta ang tao na nakagawa sila ng mabuti sa kapwa or sa magulang nila or sa mga kapatid nila, talagang 1,000 times or 1 million times ang kanilang, or 100 million times pa ang kanilang grasya na binabalik ni Lord, kasi nga nakagawa sila ng maganda sa kapwa. So, ngayon, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung sino man yung hindi nakakaintindi na sobrang makitid ang pag-unawa ninyo, na dahil akala ninyo yung mga kapatid ninyo sa ibang bansa or mga pinsan ninyo or mga auntie or magulang ninyo, na akala ninyo is kumakayod ng namumulot ng pera sa abroad, yan ang utak na napakakitid. Yan ang alisin natin sa utak natin. Kasi ako rin guys, mismo makitid din talaga ang utak ko noong nasa Pilipinas ako. Sobrang makitid ang utak ko. Sobrang pag-unawa ang unawa ko, sobrang makitid. So ngayon, ako na mismo nagsasabi sa inyo, alisin nyo yan. Kasi yan ang nagpapahirap sa buong buhay ninyo. Dahil akala ninyo, yung mga taong na nagbibideo-video na dyan sa Facebook, kagaya ng ginagawa ko, nagsayaw-sayaw ko, akala nyo is prinsesa na ako. So yun eh. Yung mga artista natural, may mga artista naman talaga na mayayaman. Talagang sinuwerte sila. Pero bago naman sila yumaman is, yan naman ay kinayuran naman nila yan ng ilang beses at hindi, ano naman ang puhunan nila dyan? Puyat, pagod at puyat. Dugo at pawis ang puhunan nila. Yan, dyan, kaya sila yumaman. So ngayon, yan ang palagi kong good advice sa inyo, sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, sa lahat ng mga kamag-anak natin or kaibigan natin or kahit mga kakilala natin or hindi. Yan ang advice ko sa inyo. Wag na wag kayong mag-isip na ang mga kamag-anak ninyo is namumulot ng pera sa ibang bansa. So I hope itong I hope itong video ko is ito ng sa inyo, makabigay ito ng aral ito sa maraming mga sa atin, sa mga kababayan natin na sobrang makitid ang unawa. Tapos yung iba pa dyan, pumapatay pa sila ng kamag-anak kasi akala nila mayaman ng kamag-anak nila. Diyos ko, ito, naku po, maniwala kayo, Diyos ko, yung pinapatay niyong tao, hindi niyo alam kung gaano kahirap yan. Nag-ipon, gaano yan katagal, taon, nag-ipon para lang maka pera siya. Diyos ko, sabi ko sa inyo, Diyos ko, bago kayo ng inggit sa kapwa ninyo, palagi nyo ditong isipin kung anong klaseng inggit ang pinaiiral nyo sa isip ninyo. Dahil tandaan nyo, walang tao na kain tulog lang, walang ganun, wala. Maniwala kayo, wala. Kung meron mang ganun, kain tulog na tao, kawawa ang pamilya niyan, kawawa ang nanay niyan, kawawa ang mga kapatid niyan, kawawa ang mga relatives niyan, kasi yan ay nagpapabigat sa pamilya niya. Totoo yan, kahit sino pa, kahit mag-comments kayo dyan, pabigat yan. Ngayon, ganito, kung ang tao may diferensya, PWD, person with disability ba tawag sa atin, okay, may intindihan ka pa yan ng konti. Pero kahit na ang may mga ang tao guys na may diferensya, alam nyo sa totoo lang, marunong pa yan sa sarili, marunong pa yan saing, maglaba, magtrabaho. Minsan nga yung iba dyan, yung may mga diferensya sa utak, mas sobra pa ang doble pa ang sipag yan eh. Tayo pa kaya na matino tayo, diba? Dapat ganun yun eh. So ganun dapat ang ginagawa natin. Dapat palagi nating isipin na ang bawat tao is naghihirap. Bawat tao pare-pareho yan. Ibig sabihin, lahat, pag hindi ka magtrabaho, wala kang pera. So, kaya kung ako sa inyo, magbago na din kayo. Yung mga taong sobrang makitid ang utak, ngayon lawakan na ninyo. Wag na wag kayong magtanim ng inggit, wag na wag kayong magtanim ng galit, at wag na wag kayong insecure sa sarili ninyo. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, kagaya ko, tingnan mo itsura ko, pango ako, tingnan nyo ako, maliit pa ako, malabo pa yung mata ko, pero
bakit kinaya ko? Bakit nagsusumikap ako sa buhay? Kasi kailangan nating kumain, kailangan nating magbayad ng upa, kailangan nating pamasahe araw-araw. Kagaya nito yung sasakyan, may sasakyan nga, kung wala ka naman pambili ng gasolina, kung wala ka naman trabaho, edi ano mangyayari? Ibibenta yung sasakyan, di ba? So ngayon, bakit ako may sasakyan? Kasi kailangan ko sa trabaho. Dahil kung wala akong trabaho, babalik ako sa Pilipinas na magtatambay ako dyan, or magtatambay ako sa Pilipinas, or magtatrabaho ako tapos ang sweldo ko 300 a day. Mas gustuhin ko na lang dito kasi kung wala ka sasakyan, pwede ka mag-bus, pwede ka mag-train, pero maghanda ka na ng 3 hours a day. Kailangan 3 to 4 hours a day ang kailangan mo, lalo na dito sa amin kasi sobrang layo ng mga bus station. Kaya yun ang sinasabi ko, mas gusto ko na lang may sasakyan kasi thanks God, maraming salamat po Lord, at naipasa ko yung aking driving license. Alam nyo, ito pa ikukwento ko sa inyo. Dahil nga laki, isang tuka kami lumaki. Maraming mga tao na underestimate ang pagkatao ko. May mga tao sabi ko, may mga tao na underestimate yung pagkatao, yung kakayahan ko. So akala nila hindi ko maipapasa yung driving license ko kasi ganito nga, nakita nyo naman yung mukha natin, di ba? Sobrang ganda ng mukha ko, di ba? So natural, may mga tao talaga na alam nyo na joke lang guys. Joke lang. So ngayon, pero meron talagang tao na ida-down ka talaga, no? Hindi ka sasabihan na, uy, gawin mo yan kasi ganit para maganda sa kinabukasan mo, yung ganyan. Wala, mayroong tao talaga na ibabagsak ka. Wala kayo. Kasi inggit yan. Yan ang problema kasi sa inggit yan, ganun eh. So kaya guys, maniwala kayo sa akin. Wag kayong magtanim ng ugaling inggit at ugaling insecure at ugaling matampuhin kasi pangit yung ganun. At sobrang mahiyain din, pangit yung mahiyain kasi yan yung nagpapaano sa inyo eh, yan yung nagpapabara sa mga wishes ninyo. Instead na mga bagay na gusto nyong gawin, hindi nyo nagagawa kasi nahihiya kayo. So pangit yung ganun. Diba, gusto nyo mag-apply, hindi na kayo nakakapag-apply kasi iniisip nyo, ay nahiya ako kasi ganito lang yung damit ko. Hindi guys. Kahit ang damit nyo luma, mag-apply kayo. Basta malinis lang, laban yung malinis. Mag-apply kayo. Kung ano man yung gusto nyong pangarap sa buhay, gawin nyo guys. Gawin nyo yan kasi yan yung ibig sabihin yan is yan yung magiging kinabukasan mo, yan yung pagkatao mo na meron kang trabaho maayos, may trabaho kang fix, kahit tagalinis ka, kahit tagawalis ka, kahit manager ka or waiter ka or driver ka or pedicab driver ka, construction worker ka or katulong ka or kahit anuman klase ng trabaho yun. Importante, galing sa pawis mo yung kinakain mo. Yun. Galing sa ito sa kamay natin. Sa mismong kamay natin, galing ang kinakain natin. Doon ka proud kasi pinaghirapan mo yung kinakain. Ganun lang yung advice ko na para kasi alam nyo guys, ayaw ko kasi sa taong masyadong ang daming katwiran para hindi lang makapagtrabaho. At ito pa, meron pa akong good advice sa inyo. Pag hindi kayo nahihiya, tapos malakas pa ang loob ninyo, lalo tapos masipag pa kayo, tapos palagi pa kayong nagdadasal, plus may respeto pa kayo sa bawat kapwa, guys, talagang duble-dublehin ang swerte ninyo. Kung hindi man ngayon, kung hindi man ibigay ni Lord ang swerte na yan sa iyo, sa mga anak mo ibibigay ang swerte na yan, at sa mga apo mo, or sa mga kahit sa kaninong mga relatives mo ibibigay yan. Basta ikaw mismo mabuting tao. Ganun yun. Maniwala kayo guys. Ganyan talagang, at napatunayan ko na. Lahat yan napatunayan ko. Kaya wag natin kalimutan guys, magiging mabuting tao lang tayo. Kailangan maging magalang tayo. Wag tayong magtaas ng boses sa mga taong mabubuti na wala namang ginagawang masama sa atin.
Tsaka, huwag nating bantayan ng tao, huwag nating bantayan kung ang kilos, bawat kilos ng tao, huwag nating bantayan kung anong binili nila, kung saan sila namasyal, huwag ganun, huwag nating bantayan. Ang bantayan iyan natin yung sarili nating kilos. Okay? Sarili nating kilos, sarili nating trabaho, yun ang bantayan natin. At pagbutihin pa natin yun. Kung ano man yung ginagawa natin sa buhay, pagbutihin pa natin yan. Palagi pa. Kasi yan yung sinasabi ko, yan, pag ginawa nyo yan, ibig sabihin mabuting tao kayo. Nabantayan ninyo yung sarili ninyong kilos, at bantayan ninyo yung sarili nyong mali, yung sarili nyong sinasabi, kung ano ba sinasabi nyo sa kapwa nyo, mabuti ba or hindi, gano'n, no? Kasi kung babantayan natin ang kilos ng iba, doon tayo magkakaroon ng doon tayo magiging insecure. So mag-iwas tayo sa ganun, guys. Iwas tayo talaga sa ganun. Huwag tayong insecure at huwag din tayong sobrang, alam mo na, mapanlamang, di ba? Huwag mo naman tayong sobrang mapanlamang. Halimbawa, meron yung amo namin, kasi yung amo namin dating amo namin dati sa isang supermarket. Kapag may mga meron kami mga binibenta may mga binibenta sila na mga, halimbawa may mga chocolate or may mga drinks or coke, mga binibenta sila na nag-expired lang ng 2 araw or 1 araw, hindi na nila pwedeng ibenta yun eh. So ngayon, ang ginagawa nila, guys, so siyempre natural hindi na nila may benta, no? Ang ginagawa ng amo, binibigay sa amin, sa mga trabador, kung sinong gustong kumain nun, kasi expired na nga, 2 days or 3 days expired na nga. So kung sinong gusto, ngayon tinawag ako ng dati kong supervisor, sabi niya, "O Mary, o chocolate," sabi niya sa akin. Sabi kong ganun, para sa amin, sabi ko, chocolate para sa aming lahat, sabi ko. Tama, Mary, sabi niya ganun. Yun lang kasi nakita ko maraming chocolate eh. Sabi niya, Mary, chocolate, sabi niya. So ibig sabihin, para yun sa amin, hindi lang yun para sa akin, kundi para sa amin. So alam ko na yun. Kasi ayaw kong isipin ng amo ko na napakadamot ko. Pwede ko namang sabihin yun na akin na lang to lahat. Hindi pwede kasi siyempre nakakaya naman, no? Ang dami namin doon, ilan kami. Tapos kukunin ko lang na ako lang. Ngayon kung ibibigay ko yun sa mga kasamahan ko. Ngayon kung ayaw nila, hindi akin, di ba? So at least tinanong ko sila, ito para sa iyo. Saka hindi ko na nga tinatanong, sabi ko ito para sa iyo, yan para sa iyo. Tapos sasabihin nila, ayaw ko niyan kasi ganito ganyan. So kinukuha ko, di ba? Kasi ayaw nila. So ganun lang, guys. Kumbaga good advice lang ang ginagawa natin, no? Palagi lang palagi lang nating piliin na mabuting tao tayo. Kailangan magiging isipin din natin na bawat kapwa tao is napapagod. Lahat tayo meron kanya-kanyang obligasyon sa buhay, meron tayong bayaran, lahat. Meron tayong mga anak, kamag-anak, mga pamangkin na gustong alam mo na yung tawag dito, yung kailangan nila ng ating mga, alam mo yun, yung alalay. Halimbawa yung iba, syempre, kunyari may mga sakit yung mga pamangkin nila. May nakita kasi akong babae doon, kaya medyo napaisip akong konti. Kumakain siya sa sakyan, siguro may siguro duty or pupunta pa lang ng trabaho, kaya nagutom. So kasi minsan, guys, ang mga tao na nakakasalamuha natin sa isang araw, minsan is yung mga yan ay may